Eto na nga po mga kapatid, tumitindi pong girian sa away politika ng Marcos at Duterte. Mga anak po ni Vice President Sara Duterte apektado na po sa nagiging kaguluhan ngayon sa politika mga kapatid. Yan po ang naging pahayag ni Senator Amy Marcos sa DCRH mga kapatid. Nakakalungkot dahil nakikita natin pati po mga bata na walang kinalaman ay sila po ay naapektuhan na. Ipagdasal po natin ang mga batang ito na sila po ay maging matatag sa mga nagiging hamon po sa mga nangyayaring kaguluhan ngayon sa bansang Pilipinas mga kapatid at kinaharap po na impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte malabo pong lumusot. Ayon po yan kay Senator Amy Marcos. Malabo pong makakuha ng boto mga kapatid. Yan po ang naging pahayag niya ngayong araw mga kapatid, at tignan natin dahil alam natin ang mga naging kalakaran po nung pina-impeach po si Chief Justice CJ Corona na sa dami po niyang taga-suporta dati, siya po ang naging taga-suporta ni Chief Justice Corona hanggang naubos po ito hanggang naging 3 dahil nga po di umano nabayaran po ito ng bilyon-bilyon. Alam naman po natin mga kapatid, ang iba po nating mga kapatid ang iba po nating mga tinitingala sa larangan ng politika ay karamihan po sa mga senador ay pag nababayaran po ng pera ay pumapanig na po sa mali mga kapatid. Yan po ang naging pahayag ngayon ni Senator Amy Marcos sa DCRH. Sabay-sabay po natin panoorin ang kanyang naging pahayag mga kapatid. Ito po ang video. Ang presidential sister, Senator Amy Marcos. Alam mo, Sister El, yes, Lakay. ito na nagkatotoo na ang sinabi ni Senator Amy, may magpa-file na impeachment complaint sa kabila ng panawagan ng Pangulong Marcos na huwag nang ituloy ang file na impeachment dahil lalo tayong magkakahati-hati. Senator Amy, ayan na. Pakinggan nyo guys yung mga magiging pahayag po ni Senator Amy Marcos mga kapatid. Makinig po tayo importante po ito. Ng impeachment complaint kasi dali-dali daw ipapadala sa Senado. Yun nga, so, konting respeto naman sa ating Pangulo, nanawagan na hindi yan mahalaga at hindi makakatulong. Pero mukhang may sariling utos, may sariling direksyon ng mababang kapulungan. Sana diinin pa ng ating Pangulo dahil nagmumukha silang lahat kasapot dyan, hindi naman maganda yan. Pati ba naman Pasko, inagaw pa sa atin? Ano ba yan? Dapat give love on Christmas Day na lang. Kaya nga, world peace. Ayan, world peace. Sabi ng mga miss. Pero Senator Amy, ma'am, ayan hindi ba gahul sa panahon, malapit na election, next year na, May na, ayan ano ang tingin niyo, mag-prosper ba ito impeachment complaint? Iniisip nga namin yun, pero kung tutuusin, yung kay Justice Corona, kung maalala nyo, December 12, December 12 mas yun? malala pa yun. Ito, December 3, kung sakali umabot ngayon. December 12, mahilig sila mag-operate habang recess. Naalala nyo last year, kaya hindi na ako matutulog, Pasko o New Year. Nung last year, itong People's Initiative, naumpisahan yan December, naka-recess kami. Yung pala, nagpapapirma na, ratsada na. Ano ba yan? Walang ganyan Ang bilis, dahil may kasamang PIDAF. Ayan. Aray ko, dahan-dahan sa PIDAF. Sorry. Aray ko, ano yun? 42 billion. Naku po. 42 billion pala noon. Ewan, nung panahon na yun, ang tagal na rin yun, nababalitaan namin. At alala ko, doon kay Justice Corona, tatatlo lang ang natirang senador nung umpisa siyam. Tapos nalagos ng unti-unti. Naku po, ang sagwa talaga noon. Kaya't yun, si Senator Miriam, Senator Joker, at saka si Bongbong, tatlo lang sila na nanindigan. Kaya ito nga, Si President BBM palang senador. yes, last 3 men standing sila noon. Ito yung natin, kinakatakot natin dito mga kapatid. Sana itong mga senador na to, manindigan sana sa tama. Huwag sanang madala sa pera, Kasi kita mo yung kay Corona nga, grabe, 42 billion ang bumahang pera mga kapatid. Sana wag mangyari to at wag maimpluwensyahan ng ni BBM, Tema ng bigas, ayan, yung masyadong mahal na bilihin at lahat ng issues natin sa Pilipinas na talagang nagpapahirap sa tao. Huwag na lang ito. Ano ba naman? Pero Senator Amy, ang Pangulong Marcos ay may panawagan sa kanyang sa inyong mga kaalyado sa Kamara na huwag na ituloy impeachment. Tama. Ano sa palagay mo? Makinig ba si Pinisan? Ayan, may sariling mundo, aray ko. Yan ang masaklap kasi kung tutuusin, kausapin mo yung mga congressman, nervous na nervous. Unang-una, hindi pa napapasa yung budget. Afraid, baka walang umabot sa
distrito. Ikalawa, may eleksyon. Pag hindi ka kaalyado ng administrasyon, apakahirap sa mga panahong ito. Ayan, kaya't nagdadahan-dahan sila. Pero iba yung utos, iba yung nasa itaas. Tingnan natin. So wala Naku, ka ba? talaga naman. Wala ka bang panawagan kay pinsan na, sabi ni Oo, Presidente. dapat makinig na sa Pangulo. Mag-usap-usap kayo. Naku, talaga naman. So, ano apela mo kay pinsan ni Speaker? Ay, hindi naman makikinig yun. Sikat yun eh. Ito sana si Martin Romualdez, no, mga kapatid. Kung nakikinig sana siya at kung nag-aambisyon siyang tumakbo sa pagkapangulo sa mga darating na panahon, ipakita mo sa kataong bayan na karapat-dapat ka. Hindi yung sisirain mo yung frontrunner sa mga susunod na panahon. Ang pangit kasi ng laro nito, mga galawan nito ni Tambaluslos, ayaw ayusin, nakakasuka. Budget ni VP, pinadadagdagan na napakaraming senador. So kita mo naman na talagang kahit pa paano, marami pa rin senador na ayaw masangkot sa away-away na yan. At gusto nga nilang dagdagan yung kay VP Sara na budget. Kasi marami naman siyang social benefits, marami siyang opisina sa iba't ibang mga lalawigan na talagang tumutulong sa tao. Nakakusama ba si Vice President Sara, Senator Amy? Lately hindi na kasi abala siya dun sa kanyang anak eh. Medyo na-stress pati yung bata. Grabe naman talaga itong buhay na to. Ganun ba? Pati mga anak naapektuhan na. Syempre nagbabasa na yung mga yun. Sa Nakikita bagay, naman nila. malaki na, oo. At nanonood ng TV. Nakakaintindi na yung mga bagets. Kawawa naman hindi dapat dinadama yung buong pamilya. Sobra yun. Bilang kapatid, Kita mo mga kapatid, di ba, narinig natin, pati mga anak ni Vice President Sara Duterte ay apektado na. Di ba mga kapatid? Nakakalungkot kasi imbis yung mga bata, yung mga musmus na mga wala pa namang kinalaman sa mga ganito, pati sila apektado na. Kumusta naman kaya yung mental health nitong mga bata na ito, no? Nakakaawa mga kapatid, ito po sinasabi natin. Siyempre kung ikaw ba naman, nanay mo ginaganyan, kitang-kita mo, hindi ka ba magre-react? Kahit sino naman siguro, no, wala lang sigurong magawa itong mga bata na to, dinadaan na lang sa mga pagsama ng loob. Sure yan, masama ang loob yan sa mga nangyayari sa panahon ngayon. Hindi ko talaga alam. Tignan natin. Yun. Ako'y magtatrabaho na lang. Bahala na, sabay dasal. Magtitirik ng kandila sa Bato, Ilocos Norte, La Virgen Milagrosa. Umaasa ako, may himala. wow. Sumama rin sa Manawag. Correct! Habang papunta na rin doon, manawag. Lahat ng pwedeng pagdasalan. Ayan, para peace on earth. Peace on earth. Ayan. Oo Peace nga, in our diba? country. Bakit walang Christmas spirit? Isipin Oo mo, nga. kasi may Pasko aagawin. Saklap naman ang buhay natin. Ayan, anyway, po, Senadora, Diyos na ginapo. Ayan, baka gustong batiin yung ating mga kabayan. Yes! Naramsa ka pa ng Pasko. Sana lahat ay masaya sa Paskong ito. At manahimik muna, isang tabi muna ang politika, eleksyon, at madugong away-away. Ayan. So, thank you very much. Thank you very much, Apo. Diyos Pero na ako'y gina- kinakabahan. Bakit? Mamaya dumating na sa Senado yan. Kakalagpagin na kami ng bonggang-bongga. Ganun ba yun? Sabi, 24 republics. Ang hiling lang natin dyan mga kapatid, no, maging patas lang sila, maging patas at tignan talaga kung meron talagang nalabag. Kasi batay sa sinasabi ng COA, unqualified po talaga, malinis po ang ginawang paggastos po ng Office of the Vice President sa kanila pong pondo. Itong tanging congressman lang, itong mga congressman lang na ito, ang pilit na binabakbakan si Vice President. Kaya pakiusap natin dyan, wag silang magpadala sa administrasyong Marcos na sana wag si Bongbong Marcos wag bang impluwensya ng pera para mangyari itong mga ganitong pangyayari na kinakatakutan natin mga kapatid, no? Anyway, Senator, maraming salamat. Diyos na ginapo. Narang sa kapaskuhan. Kinaimbag na barumatawin. Ayan. Naimbag na barumatawin. Ayan, Thank you, sister. thank you, Bye-bye. ayan, no. Nakisingit. At ayun na nga mga kapatid, nakita po natin ang naging pahayag po ni Senator Amy Marcos at ang ating pong pagtugon dyan is kung magiging patas lang po, kung ito man ay lulusot at kung ito man po ay dadalhin na po sa Senado at kung magiging patas lang po ang magiging pagdinig, malamang sa malamang hindi po ito makakalusot talaga sa Senado. Pero kung ang mga senador ay babrasuhin po ng Marcos administration, malamang sa malamang po. At kung ito po ay mababayaran nila ang mga senador na ito, katulad po nung nangyari kay Chief Justice Corona nung panahon po ni Noynoy Aquino, ay napabalita po yan mga kapatid na may naganap pong bayaran na umabot pa nga po sa bilyong halaga ang naging bayaran para po mapabagsak si Chief Justice
Renato Corona, mga kapatid, na naging sanhi po ng kanyang depresyon at pagpanaw, mga kapatid. Ganun po nila binaboy ang Senado nung panahon pong pilit nilang pinapabagsak si Renato Corona. 3 lang po ang nanindigan nung mga panahon na yun, ha, mga kapatid. Si Senator Miriam Defensor Santiago, si Bongbong Marcos, at si Joker Arroyo po, mga kapatid. 3 po yan sila. At ano po ang magiging masasabi natin dito, mga kapatid? Tama po ba yung naging pahayag ni Senator Amy Marcos? Malamang po, tama po yun. Ang atin lang po sana ay wag naman po sanang mabayaran ang mga senador na magiging huwes po dito at sila po ang magiging husgado. Dahil sila po ang magsasabi kung guilty or sila po ay mag-abstain or kung sila po ay i-convict. Ganun po yun, mga kapatid. Sana wag naman po sana, mga kapatid, na dumaan sa punto na ang mga senador na ito ay matapalan ng pera. Wag na po sanang maulit ang mga nangyari po nung panahon po ni Noynoy Aquino kay Chief Justice Renato Corona, mga kapatid. Marahil sa malamang hindi po sila magkaparehas at ayun po ay Chief Justice, ito naman po ay Vice Presidente. Ang pinag-uusapan po natin dito ay parehas po na impeachment trial, impeachment proceeding, mga kapatid. Kung malalagyan po ng pera ang mga senator na ito, ay mahiya naman po tayo sa taong bayan. Nandyan po kayo para paglingkuran po. Malamang sa malamang po ay kayo po ay dapat na naninindigan po para sa tama. Huwag po kayo magpabili sa pera dahil po yung Marcos administration na yan, si Bongbong Marcos, ilang taon na lang po yan, bababa na rin po yan. Lalabas po ang mga nangyayari po ngayon ay nakakahiya po kung kayo po ay papabalita na nabayaran kayo. Wag pong ganun. Sana po maging patas po ang pagdinig para po sa magiging kalagayan ng sitwasyon ng ating bansa. Wala na tayong magagawa dito, mga kapatid. Umusad man po ito o hindi, haharapin po ito ni Vice President Sara Duterte. Kasama po nila ang mga taga-suporta na mga tumatangkilik at nagmamahal po sa mga Duterte, mga kapatid. Kayo po, ano po ang inyong masasabi, mga kapatid? I-comment nyo po ang inyong mga suggestion at komento dyan sa ating YouTube channel at babasahin po natin yan isa-isa. Maraming salamat po, mga kapatid.